Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Atin pong itutuloy ang series na The 7 Essentials. The Bible is inspired by our God. So, ating tatalakayin ngayon ang Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi po rito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, sabi, lahat ng kasulatan ay nagmula sa kapangyarihan or sa pamamagitan ng ating Panginoon. At itong mga salitang ito na galing sa Panginoon ay magagamit or useful para sa pagtuturo or pagre-rebuke or sa pagtuturo, sa pagtatama at sa pagte-train ng kabutihan. So, yun. Lahat ng yung Bible, sabi natin, sa madaling salita, yung Bible ay nagawa sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, ayun. Punta tayo sa unang teaching. Ang sabi rito, the Bible is not an ordinary literature. So, ang Bible ay hindi yan basta lang literature, hindi lang yan basta libro. Hindi lang yan libro na kagaya ng kung ano man, na Wattpad, kung ano man, ganun. Kumbaga, hindi yan ordinaryong libro. Salita yan ng Panginoon. Hindi mo yan pwedeng ihambing sa mga libro na nag-e-exist ngayon dahil yan ay salita ng Panginoon. So, punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi rito, the Bible is God's revelation to us. So, ang Biblia, ang paraan or ito yung ginamit ng Panginoon para i-reveal niya yung kanyang sarili at yung kanyang pagiging Diyos sa atin. So, yung Bible ang dahilan para maipakita or maisabi sa mundo na siya ang Diyos, na iisa ang Diyos natin, na sambahin natin ang Diyos. So, kumbaga, yun yung way. Kasi nga, di ba sinasabi na hindi natin nakikita ang Diyos, hindi natin nadadama ang Diyos. And ayun, yung Biblia ang pinakang revelasyon ng Panginoon para sa atin. So, ibig sabihin, kapag nakakita tayo ng Biblia, parang Diyos na rin yun. Kumbaga, yun yung ginawa niyang paraan para magpakita sa atin yung Bible. So, ayun, punta tayo sa ikatlong teaching. Ang sabi rito, the Bible is sufficient to meet our needs. So, ayun, kapag tayo daw ay may kailangan sa buhay or lahat ng kailangan natin sa buhay, makikita sa Bible. Kapag nahihirapan ka, may verse doon or meron dong katuruan kung paano gagawin mo. Kung naguguluhan ka, may verse doon na makakatulong sa'yo. Kung namumroblema ka, basta lahat ng sitwasyon mo or lahat ng kinalalagyan mo ngayon, kung ano man kinalalagyan mo ngayon, pag nagbasa ka ng Bible, mahanap mo yung sitwasyon na naandun. Yung sitwasyon na kung nasaan ka. So, ayun, kumbaga, kaya sinabing sufficient to meet our needs, nandito lahat ng solusyon ng kung paano tayo mabubuhay, kung paano tayo mabubuhay ng tama, kung paano tayo mabubuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. So, ito yun, nandito yun, nasa Biblia yun. So, punta tayo sa unang application na sabi rito, use Bible to interpret reality. So, ayun, maraming mga verses sa mga, yun nga, tulad na sabi ko kanina, maraming mga verses na sa Bible na maire-relate natin sa realidad, na maire-relate natin sa kung anong sitwasyon mo ngayon. So, gamitin natin yun, isa puso, isa isip natin yung mga bawat Bible verse na yun, na para bilang yun yung maging pinakang sandata natin or yung pinakang maging quote natin sa buhay. So, for example, ako, pinakang ano ko sa reality, based sa Bible is Isaiah 60:22.
at the right time ay the Lord will make it happen. So ayun, ang sabi nito, use Bible to interpret reality. Kung ano man sitwasyon mo ngayon, kung ano mang nararanasan mo ngayon, gamitin mo ang Biblia. Gamitin mo ang Biblia para maging sagot sa lahat ng problema mo. Nasa Biblia ang sagot, parang ganon. So punta tayo sa ikalawang application. Sabi rito, interpret scripture to scripture. So, kung ano yung nakasulat, yun lang yun. Kumbaga, huwag mong dadagdagan. So kung paano isinulat yung Biblia, yun lang yung nandun. Kasi maraming mga tao na dinadagdagan nila kung ano yung nakasulat sa Bible or something, iniiba nila yung meaning. So hindi dapat ganun. So kung ano lang yung nakasulat, yun lang. Kung ano lang yung dapat intindihin, yun lang ang intindihin natin. So sa ikatlong application, punta tayo, study the Bible and be holy and be nourished daily. So sinasabi dito na hindi lang basta basahin ng Bible. So kumbaga parang mali yung term na basahin mo yung Bible araw-araw. Dapat ang correct term doon is intindihin mo yung Bible araw-araw, or i-apply mo yung Bible araw-araw. So kumbaga, araw-araw natin basahin yung Biblia, nang sa ganoon araw-araw din tayong manorish, araw-araw din tayong maging holy, araw-araw din natin malaman yung mga gagawin natin sa buhay, or kung paano tayo magdidil sa mga sitwasyon, or kung paano tayo haharap sa mga problema. So ayun, basahin natin ang Biblia. And ito yung magiging motivasyon or sandata natin sa mga ginagawa natin or sa mga pagsubok na dumadating sa atin. So ayun, Timothy, ulitin ko, Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Lahat ng kasulatan, lahat ng nasa Biblia ay naisulat sa pamamagitan ng ating Panginoon. So maraming salamat po. Napakarami ko pong natutunan sa araw na ito. Glory to God. Thank you po.